balita sa umagang ito. Sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo, concert ni Lady Gaga tuloy na mamayang gabi. Daan-daang miyembro ng isang church group nag-prayer vigil laban sa international star. Solar eclipse masisilayan sa bansa ngayong umaga. Sunog sa Laloma sa Quezon City, isa patay, 3 sugatan. Depensa at prosekusyon, todo paghahanda na para sa pagharap ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial bukas. Senadora Miriam Defensor Santiago nagbiro tungkol sa impeachment trial sa kanyang talumpati sa commencement exercises ng UP College of Medicine. Ang tao sa impeachment trial, hindi marunong magsabi ng totoo. Kaya binibigyan ko sila ng speech therapy. Brigada Eskwela formal nang ilulunsad ng DepEd ngayong araw. Bossing Vic Soto tatakbo raw sa 2013 elections. At kalabang finalist ni Jessica Sanchez sa American Idol Season 11 na si Philip Phillips. Posible nga bang hindi makapag-perform sa finale dahil kailangang maoperahan. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Nakatutok ang buong pwersa ng GMA News para ihatid sa inyong pinakasariwang balita at impormasyon ngayong bisperas ng pagsalang po sa witness stand ni Chief Justice Renato Corona. Pagsimula ng Brigada Eskwela rin po hanggang sa paghahanda sa concert ni Lady Gaga. At live mula rito sa GMA Network Center, ako naman, Arnold Clavio. Kasamang maghahatid naman ng iba pang malalaking balita at serbisyong totoo. Ako po si Connie Sison. Live mula rito sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman, ako po si Rhea Santos. Hanap po natin muna si Rhea sa Pag-asa Astronomical Observatory sa Quezon City para po sa nagaganap na solar eclipse. Rhea? Yes, Igan, nag-umpisa na itong partial solar eclipse o ang pagtakip ng buwan ng bahagya sa ilang bahagi ng araw. Mula 5:58 po yan ng umaga hanggang 7:06 lamang ng umaga masasaksihan itong maximum eclipse. Nag-uumpisa na nga po itong pagtakip ng buwan sa ilang bahagi ng araw natin. No? Sa ibang bansa, annular eclipse po ang nagaganap pero dito sa Pilipinas, partial solar eclipse lamang. Kaya naman, abalang-abala na ang mga taga-Pag-asa Astronomical Observatory, maging ang mga hobbyists na dumagsa pa rito para obserbahan itong astronomical phenomenon na ito. Nakilala po namin ang isa sa mga hobbyists na bumili pa ng mahal na kagamitan para lamang paghandaan itong pangyayaring ito. Narito po ang kanyang sinabi. Napaka-fascinate ako na makita yung totoong objects na beyond this world. For example, yung planets, galaxies, the sun. So, ito talaga yung hobby ko. Wake up at 3 a.m., tapos set up 1 hour before the eclipse. Tapos, in a few seconds siguro mag-start na yung eclipse. Paalala po sa mga kapuso natin no, na gustong makita itong partial solar eclipse, huwag pong direktang titignan ito dahil masakit po sa mata at yung iba ho nagsasabi nagkakaroon ng eclipse blindness. Yung mga taong tititig ho dito, yung medyo blurry yung vision o kaya magkakaroon ng spot yung vision nyo kapag sinubukan yung tignan itong partial solar eclipse. Ang maaari nyo pong gawin, no, yung batya na may tubig, doon nyo ho obserbahan itong partial solar eclipse, yung kanyang aninag ho doon sa tubig na nasa batya o kaya naman kung meron ho kayong mylar filter, kung saswertihin kayo na makakuha ng mylar filter, napakalinaw po kapag ginamit nyo itong mylar filter. At kung hindi naman, kung may oras pa para pumunta kayo dito sa Pag-asa Astronomical Observatory, meron po tayong 3 telescope na pwedeng gamitin po ng mga pupunta dito. Open po yan sa public para maobserbahan itong napakagandang astronomical phenomenon na ito. Back to you, Igan. Maraming salamat, Rhea. Mamayang gabi na ang una naman sa 2 gabing concert ni Lady Gaga sa Pilipinas. Patutuloy ang pagtatanghal sa kabila ng mga may tutol. Kabilang sa mga nanawaga i-boycott ang concert, si Lipa Archbishop Ramon Arguelles at ilang religious group. Narito po ang report. Di nagkamayaw sa hiyawan ng fans ni Lady Gaga sa pagdating niya sa Pilipinas nitong Sabado. Sa isang hotel sa Makati siya nakita ng media at publiko. Ang ilan niyang fans, ginaya pa ang kakaibang pananamit ng singer. Flattered kasi nasign niya yung Lady Gaga notebook ko. Here. There. Nasign niya. Starstruck but relieved. At least we were able to see her up close.
Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming fans sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga tutol din sa pagtatanghal ni Lady Gaga. Ayon sa VigilantCitizen.com na isang website tungkol sa umunay hidden occult symbols sa pop culture, may ilang simbolismo raw sa mga kanta at performance ng tinaguriang Mother Monster na sumasalamin sa samahang Illuminati na kinabibilangan umano ng singer. Tulad na lamang daw ng pagtatakip ng isang mata ni Lady Gaga sa ilan niyang litrato at music video. Sumisimbolo raw ito sa all-seeing eye ng Egyptian god na si Horus. Binigyan din ng kahulugan sa website ang music video ng Mary the Night na simbolismo raw ng pagsailalim niya sa ritual para makamit ang kasikatan. At ang kantang Judas na nagpapakita raw ng pagpili ni Lady Gaga kay Judas. Pino na rin ang umpisa ng kantang Bad Romance. Tribute umano sa Egyptian sun god na si Ra. Ang nakaumbok naman umanong spine ni Lady Gaga, simbolo daw ng demonyo. Ang National Artist for Literature na si Bienvenido Lombera, naniniwalang cultural singer si Lady Gaga. Her songs are meant to be taken with some sense of humor. In popular entertainment, the singer is not necessarily expressing her own personal beliefs. Overreaction yung ginagawa ng mga nagpo-protesta. Pero hindi ganyan ang pananaw ng ilan nating kababayan. Tulad na lamang ni Lipa Archbishop Ramon Arguelles na nananawagang i-boycott ang concert ni Lady Gaga. Sabi nga si Lady Gaga is a card holder, confirmed card holders that they worship. Whoever follows him or even entertains or accepts him, you're on the wrong side na. So ang side ng church is talagang to boycott, to avoid, because hindi lang naman sinasabi ng simpate, do not commit sin. Ang sinasabi din, avoid occasions of sin. Mamaya at bukas nakatakda ang Philippine concerts ni Lady Gaga na bahagi ng kanyang The Born This Way Ball World Tour. Para sa unang balita, Maria Bulaklakaw Center reporting. Hindi naman natinag ng ulan ang mga nag-prayer vigil kontra sa gaganaping concert ni Lady Gaga mamayang gabi sa Pasay. Pero hiling ng fans ng pop singer, respetuhin sana ang pagkakaiba-iba ng ideolohiya. Mula sa Pasay, may live report si Salima Refran. Salima? Connie, habang papalapit nga ang oras ng concert ni Lady Gaga, tila lumalakas din ang oposisyon laban sa kanya. Pero may ilang fans naman, kagabi pa nakabantay sa concert venue para sa concert ng kanilang tinatawag na Mother Monster. Kagabi nag-prayer vigil dito sa Pasay ang dangdang miyembro ng isang church group laban sa international star. Sa kabila ng ulan, nag-ipo ng dangdang miyembro ng Bible Mode International sa may Diosdado Macapagal Avenue para ipanawagan ng boycott sa concert ni Lady Gaga. Sa sobrang dami ng lumahok, inukupan nilang isang lane ng kalsada. Kaya napilitang magpatupad ng biglaang rerouting para hindi maipon ang mga sasakyan. Pami-pamilya ang lumahok. Nagsindi sila ng mga kandila. Simbolo raw ng pagliwanag ng kaisipan ng mga Pinoy laban sa mga hindi kaaya-ayang gawain ng pop star. Hindi po tayo against kay Lady Gaga. Sabalit tayo against sa kanyang lifestyle. Right. Laban tayo sa kanyang obscene acts. Hindi naman nagpatinag ang mga fans ni Lady Gaga na miyembro ng LGBT community sa pagtatapos ng isang linggong selebrasyon ng International Day Against Homophobia kagabi. Kasabay ng paglilinsad nila ng kanilang advocacy campaign, hanggang nila ang pantay na pagtingin at pagtanggap sa kanilang mga miyembro ng third sex. Nakakalungkot rin daw na pati artistic expression ng isang mga awit tulad ni Lady Gaga ay binibigyan ng ibang kahulugan. Sana magbukas tayo ng isip, magbukas ng puso, na meron talagang manaiiba sa atin. Hindi tayo magkapare-pareho, na magkakaiba sa pananaw, magkakaiba sa sexual orientation. Ang grupo naman ng mga fans na ito, kagabi pa nakabantay sa concert venue. Ang pinakamaaga, kahapon pa nandito, ng alas 10 ng umaga. Todo outfit ang lahat bilang pagbibigay pugay sa kanilang Mother Monster. Siyempre kaming little monsters, kailangan umoutfit to show that we really, embody Lady Gaga and that we really